Mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan na patungkol dyan kay Amy Marcos. Nako po, mga kababayan, pinahamak po ni Amy si Sara. Nako, kaya pala mga kababayan, galit na galit si Sara kay Amy. Pinahamak po ni Amy si Sara. Kung naalala nyo mga kababayan, sabi ni Amy Marcos, galit na galit siya kay Ramil Madriaga. Sabi niya, sinungaling ka, huyo. Sabi niya, sinungaling ka, Ramil Madriaga. Gumagano yung baba niya. Sinungaling ka talaga. Sabi niya ganon. Ngayon mga kababayan, mayroong mga ebidensyang nagsilabasan. Yung mga ebidensyang ito mga kababayan ay naglalabasan at doon ka lang muna, Minggay. Chika, papapam. Doon ka. Higa ka na dyan, sleep is. Paibabaw kita sinaing. Tignan mo. So ngayon, mga kababayan, eto po yun. Kumakalat ngayon, mga kababayan, at lumabas na itong mga motor na binili ni Ramil Madriaga. Sabit si Baba. Naku, puisit kang Baba ka. Animal ka ngayon. Sige, magdaldal ka pa. Mga kababayan, kung naalala ninyo, ayan po yung motor na inangkasan ni Amy at ni Sara. Motor yan po ay ang motor na isa sa mga binili ni Ramil. Yan pong motor na yan ay nakapangalan kay Ramil, na kay Sara. Ngayon, nasa post po yan ni Baba. Ayan Amy R. Marcos. Nasa post ni Baba yan. Pinahamak ni Baba, mga kababayan, si Sara. Ang sabi niya, sinungaling si Ramil. Pero, matagal ng post niya yan sa kanyang Facebook. Ito po ay nakapost noong July 19, 2018. Girl Power, Governor Amy rides Inday Sara's bike, Compostela Valley, July 19, 2018. Hugpong Girls. Ayan. So, kung nakita ninyo, mga kababayan, ipinost ni Amy yan sa kanyang Facebook page. Ngayon mga kababayan, lumabas kasi doon sa affidavit ni Ramil Madriaga, bukod dyan mga kababayan, yung isang motor na yan, tandaan nyo yung isang motor, meron pang isa, another motor. Ayan. Nakaangkas si Baba, ibang motor naman. Hindi yan matanggi nila dalawa, kay inangkasan nila yan o sinakyan nila yan si Sara, driver. Kung naalala ninyo, 25 million po ang perang binigay kay Digong, binili ng motor, binili ng sasakyan kay Ramil para gamitin sa pangangampanya doon sa 2022 dapat na tatakbong presidente si Sara. So ngayon mga kababayan, yung mga picture na yan, nagsilabasan ngayon sa social media. Ayan pinagtatagpo ng Panginoon ang mabuting tao, sila magliligtas sa ating lulubog na bansa. Cute naman ang motor, hihihi pahiram. Motor pag gabi may buwan, hirap lang magtrabaho. Ito na, mga kababayan. Dahil dyan sa post ni Amy, lumabas ngayon mga kababayan ang Facebook. Ayan, eto na. Mga kababayan, ayan po yung mga motor na pinagbili. Ayun si Amy nakaangkas kasali sa affidavit ni Madriaga. Ayan yung motor Ayan si Amy nakaangkas. Ayan yung motor. Ayan si Sara. Ayan. Kung nakita ninyo yung mga motor na yan, mga kababayan, ito yung isip group nila. Ayan yung motor, drive ni Sara. Ayan si Amy. So basahin ko lang So sabi ni Shannon Linim, Ramil Madriaga, the alleged bagman of Duterte, claimed that former President Rodrigo Duterte gave him 25 million pesos in 2021 to purchase high-end motorcycles for Sara Duterte use as well as ordinary motorcycle for the operation of his group. Inday Sara is my president or ISIP movement supporting Duterte supports in 2022 presidential candidates. So, ito pa, or presidential bid. Madriaga, wait lang mga kababayan.
Sabi dito, Madriaga said he spent 4.5 million on two 2021 Harley Davidson motorcycle from a dealership in Green Hills, registered under his son's name. Dalawang motor na Harley Davidson binili sa Green Hills, naka-registered sa pangalan ni Madriaga. He also purchased two 2021 Ducati motorcycle from a dealership in Katipunan, Quezon City. One cost 3.5 million and other 2.3 million, along with 500,000 worth of accessories. These were registered under Madriaga's name. All the vehicles were registered at the LTO. For Easy Pilipinas, Madriaga said he purchased even Yamaha and Max motorcycle for the group's operation, all paid in cash. The remaining balance of 25 million, Madriaga said distributed to Easy Pilipinas member. Ayan. So ngayon mga kababayan, ito yung affidavit ni Ramil. So, nabili si Ramil ng mga motor, dinistribute niya sa Isip, nakita na si Aimee umangkas. Yon mga kababayan ang patunay na pinost pa ito ni Mangga. Kung nakita nyo mga kababayan, ayan, pindutin natin. Kung nakita nyo, ayan yung mga motor na binili ni Ramil. Kung nakita nyo, yan yung motor isa na sumimplang si Digong. Kung naalala ninyo, sumimplang yung motor ni Digong, kaya pinalitan niya na 3 ang gulong. Sabihin niyo sa akin, nagsinungaling ako, di ba? Binalitang sumimplang yung motor. Kaya ang ginawa, bumili si Digong, 3 ang gulong. Si Ramil po ang nagbili nun. So ito yung isa, Yamaha. Ayan yung isa, big bike. Ayan, dala. Ayun, si Ramil. Ayan si Aimee, umangkas. Ayan sila. Hindi ko nga alam, baka si Robin Padilla pa nga ata itong isa eh. Ayan si Robin Padilla pa nga yata to. So ngayon mga kababayan, yan ang hindi nila maitanggi. Yung mga motor na yan, nakapangalan kay Ramil. Nakapangalan kay Ramil. Ngayon, ang kamalian ni Baba, kay ipinus man ni Baba, ipinus man ni Baba sa Facebook niya, dalawa man yan. Kaya ngayon sabi ni Baba, sinungaling ka. Huwag ka maingay ba? Hindi ka man si Aimee, ba't ikaw yung sasagot? Sinungaling ka, Ramil Madriaga, how dare you? Sabi niyang ganon. Kaya mga kababayan, ito na, walang lusot mga sayad dito, pati si Baba kasama. Ito na, kawawa ang bansa kapag ang opisyalis ay mahulog sa maluhong pamumuhay. Bumaba ka doon. Ayan, sinasabi ko sa iyo, para kang si Aimee. Mahalin natin ang China. Akala ko ba bawal mag-motorcade, sabi ni Inday. Grabe yung perang pinangbili niyan galing sa kaba ng bayan. Saan siya dyan? Motor pa lang 25 million na. Wala daw pera. Hayahay sila tapos makikitid DDS, ipagtanggol pa rin. Nilamo na sila ng papugi style ng mga ito. Galing paano isasalba ang Pilipinas kung ganito. Nako, isip-isip DDS. Naku po, habang tumatagal sulit mga nilalabas na resibo ni Sir Madriaga. Ayan na nga, ito ang mali-malitang pera. Ayan, sarap buhay, kaya pala todo suporta. Kaya naman pala maraming supporter ko dahil malaki ang bayad. Imbestigahan lahat ng motor na issue sa Easy Pilipinas. Pag lahat sinabi ni Madriaga ay totoo, alam na ang punot dulo pag nanakaw. Ayan, yan ang sinasabi mga kababayan na nabibisto sila. Kasi mismo, ipinost ni Aimee mga kababayan sa kanyang Facebook, na siya mismo nakaangkas kay Sara. Ayan kung nakita nyo. Ayan yung mga motor, nakaangkas si Aimee kay Sara. Diba, kita nyo mga kababayan. Kaya, wala ka talagang hindi mo maitanggi yan kasi pati dito, nakaangkas pa rin siya kay Sara. Kaya, kung naalala niyo mga kababayan na lumabas siya doon sa press con sa News 5,
Sinungaling Caramel, sinungaling Caramel, sabi niyang ganun. Hanapin nga natin yan. Kita natin yan dito. Hanapin natin yung sabi niyang sinungaling Caramel Madriaga. Tignan natin kung paano naging sinungaling si Ramil Madriaga. Nakitang umangkas ka sa motor na si Ramil pala ang bumili niyan. Pinost mo pa sa Facebook mo 2018. Hindi poga. Ngayon mga kababayan, paano nyo yan ngayon? Paano yan ngayon ipaliwanag ni Baba? Pinahamak si Sara. Si Sara tanggi ng tanggi, si Baba naman post ng post. So, nakikita mga kababayan, isabi pa naman ni Ramil Madriaga na yung mga motor na yan na binili ay nakapangalan sa kanya at sa anak niya. Madriaga. Sinungaling ka. Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan. Diba? Madriaga, napakasinungaling mo. Ako na kapatid ni Bonget, pinost ko yung motor na binili mo. Ako na kapatid ni Bonget bilang senador, umangkas ako sa motor na binili mo. Di po, ayan na, nabesto na mga kasinungalingan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, pag ito si Aimee, magkaroon ito sakit ni oras. Alam niyo sakit niya? Umiksi ang baba. Ay, nako, Sir Michael Villarin, di ba? Nako, darating talaga ang panahon, Madriaga. Kaya nga hindi niya mabigkas-bigkas yung pangalan eh. Kasi nga, alam mo, malalaman mo doon nagsisinungaling kasi nga, nangangatal ang dila eh. Nagiging utal-utal magsalita. Kasi nga, wala eh. Mga kababayan, pasensya po kayo ha na child abuse po itong strawberry. Ang liit-liit niya. Asim. Sa Malaysia, masarap ang strawberry dun. Matamis, malalaki. Kaya pala nangangatog na si Aimee babali ng mangga. Humahaba ang baba kapag nagsisinungaling. Ano yan, si Pinocchio? Diba? Alam nyo na, mga kababayan, nabulol bigla. Hindi niya mabigkas yung pangalan ni Madriaga. Kasi, alam niya kasi. Pa-shoutout din sa parents at mga kapatid ko sa Amerika. Ay, hello po sa mga kapatid ni Sir Michael Villarin, no? Tsaka sa parents niya sa Amerika. Nangangatog ang baba. Yeah. Hello Sir Kent, happy na naman kayo dyan sa topic mo. God bless. So, John Pablo, hello sa iyo dyan. Kaya nga yun mga kababayan, sa mga dinami-daming sinabi ni Ramil Madriaga, at inamin ni Ramil doon sa kanyang pagtestigo o pagtestify niya sa Congress na binigyan siya ni Digong ng ng pera, pambili ng motor, tapos may sobra pa, pinag-distribute pa niya, puro cash lahat yon. Tapos may nakuha pa si Terry Ridon, no, na listahan ng mga may mga ibang motor doon na unregistered mga kababayan. May registered, mayroong hindi registered. No, nakuha niya sa listahan pati sa LTO. So lahat po 'yon ay nagtugma at which is nagamit nga ni Sara yung iba. Nako, mga kababayan. Patay ka diha. Biruin niyo ha. 2022 pinost ni Aimee. So kung 2022 pinost ni Aimee, nagtugma nga doon sa binili ni Ramil Madriaga. Kasi yung pangalawang bigay ni Digong na cheque ay 2023 na yun eh. 2018. 2018 ito, mga kababayan, nangyari. 2018 pinost. So, alam nyo na, mga kababayan. Hala ka, patay ka din ha. Tapos 2023, binigyan siya ng 140 million na cheque ba yun? Sir Kent, may hearing po ba si Sara bukas? Meron po, kaso hindi naman sumisipot yan eh.
Mga kababayan, ang abangan natin bukas mga kababayan, yung very interesting na sabi ni Buying ay yung bukas. Kasi doon na makakalkal yung yaman, yung lihim na kayamanan ni Mans Carpio at ni Sara. At ang sabi pa nga ni Jinky Luistro, yung ITR nila, your income tax return, titignan kasi doon dadalo ang ito mga kababayan ha. Buksan natin kasi para marinig ninyo ha bukas mga kababayan. Ito pakinggan natin. May ads lang ha. Bukas dadalo ang iiba't ibang ahensya ng gobyerno. Rosalie, ano yung pinakamalaking inaasahan bukas sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay PP Duterte? Aga, isa sa mga inaasahang malaki sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang submissions ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Matatandaan noong April 14 hearing ay ipinasapina ng House panel ang AMLAC para sa mga reports, mga investigation findings at iba pang may kaugnayan na dokumento hinggil sa mga pinaghihinalang Robin Orial, bank transactions ng Vice Presidente at ng asawa nito. Partikular na mula taong 2006 hanggang 2025. Hello! 2006 hanggang 2025. Ipinatawag din ng Office of the Ombudsman para sa official records ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Tututok ang pagdinig bukas, araw ng Miyerkules, April 22, so umano'y hindi maipaliwanag na yaman at issue sa SALNs ni VP Duterte. Partikular na ang pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian. Nakapaloob ito sa reklamong impeachable offense na matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko. Bukod sa AMLAC at Ombudsman, haharap din ang mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Maging si dating Senador Antonio Trillanes. Aga, alas 10 ng umaga bukas, nakatakda yung pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee at nagpapatuloy din yung pagpapadala ng imbitasyon ng House panel kay Vice President Sara Duterte para dumalo sa nasabing pagdinig. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cole. Umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte ang tututukan ng House Justice Committee sa impeachment proceedings bukas. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice Hawak ang na ilang ng statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara hawak Duterte na pala. sa SALN ng BICE noong 2022. Ang net worth niya at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio nasa mahigit 71 million. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 million. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 million pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan itineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. Ibig sabihin, doon kasali siya pero sa Security Exchange and Commission wala. So ibig sabihin, hindi nila in-apply. Patay ka niya. Ulitin ko Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi mo talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, sa SEC. So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng BICE mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinapina si dating Senator Antonio Trillanes IV
Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng bise at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hala! Kasabay niyang sinampina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Hala! Pinahaharap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng bise ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Hala! Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa bise. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, Patay ka I think dyan. we can say with great confidence na unexplained wealth, silent violations will also rise to the level of an impeachable offense, Naku. which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Chervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lisa Lady Liza Marcos, Marcos, at Martin at dating Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. Binigay mo sa amin. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayun na, mga kababayan. Ang dami. May mga hindi nakalagay sa Security Exchange and Commission. Hello po, Ma'am Susan Vergara. Tita Gali, hello po. Ligaspi, hello po. Naku, Diyos ko mga kababayan. Naku! 100% mga kababayan. 80% si Sara Sabit.